So, dito sa problem naman na to, hindi na siya design kasi hindi na pinapanap yung mga area. Ang problem na to naman, analysis kasi ang pinahanap dito yung mga actual stress sa compression, tapos depth naman ng neutral axis mula sa compression phase, tapos yung design moment capacity naman. So, didiretsuhin ko na, kaya na magbasa ng problem. So, drawing natin para mas maganda. Lagay tayo ng beam. Tapos, meron daw cross-section na 400 by 800. So, since DRB nga, nalayaw dito ng AS, tapos naglalagay dito na AS prime. Tapos, meron daw tayong effective depth na 700. Yun lang lalagay ko, yun lang importante dito. So, meron tayo 700 dito. Tapos, ano pa? Kung meron tayong effective depth 700, meron daw tayong reinforcement na 70 mm, cover, centroid, compression, reinforcement. So, dito daw siya. Meron tayong 70 dito. No? So, ang ginagawa kasi dito, madalas sa pag-solve na ng SRB or DRB, check muna natin kung SRB or DRB. Diba? So, gawin natin, since may given naman tayo na area steel, so sa beam reinforcement with sa tension, meron daw tayo dito 436. Tapos sa AS prime naman, meron tayong 222. 222. So, ang gagawin ko dyan, solve ko lang muna yung areas natin. So, AS natin is 4 by pi 36 squared over 4. Tapos meron tayong AS prime, which is 2 by pi 22 squared over 4. So, pag sinab natin to 4 by pi 36 squared over 4, 1296 pi mm squared. So, ito naman 242 pi. Ito lang pi, tapos m squared. Tapos, para ma-check if SRB or DRB, so, yung solve natin ang rho niya, which is yung ASBB. So, AS natin is 1296 pi over 400 by 700. Ito ay 0.0145. Tapos next, kunin natin yung Rhomax niya. Rhomax niya is 0.85 FC prime. Ang FC prime natin dito ay 21 over Fy na 420. Kung 21 to, ibig sabihin ng beta 1 natin ay 0.85. Tapos, 3 over 7. So, ang Rhomax ko ay 0.0155. Para malaman mo kung SRB or DRB, ipag-compare mo yung rho sa Rhomax. So, since dito, ang rho ko ay less than Rhomax, di siya dumiretso ng Rhomax. Therefore, ang problem na to ay SRB pala. Kasi kapag lumagpas na to, rho natin sa Rhomax, sabihin, double reinforced na siya, papunta na siya sa rho balance. No? Kaso, dito kasi, ito, pinapahanap sa atin dito yung depth ng neutral axis sa compression phase daw. Tapos actual stress pa sa compression bars. Therefore, ang ginawa ng examiner, hindi niya na tinignan kung SRB o DRB siya. Kinongclude niya na kagad na DRB siya. So, paano gagawin natin yan? Pagka ganyan, meron tayong C1 plus C2
equals to T1 plus T2. Since both of these are ASFY, kino-combine na lang siya. Okay? So, itong C1 na to, tsaka C2, ito kasing C1 na to is for concrete. Tapos ito namang C2 is for steel. So, ang nangyayari na lang, pag nagko-combine itong dalawang tension, ang nangyayari ay C1 plus C2 equals T. Okay? So, ilapag natin yung mga formula niyan. 0.85 FC prime AB plus yung C2 AS prime Fs or Fy equals to AS Fy. So, plug lang natin. Assume natin na compression yields. Okay? Assume natin na compression yield. So, Fy gagamitin natin. So, 0.85. FC prime natin na 21. Hindi natin alam yung A. A is unknown. B is 400. Plus AS prime natin na 242 pi. Tapos, meron tayong Fy na 420 equals to area AS natin, which is 1296. So, 1296 times yung Fy natin na 420, may masasolve tayong depth ng compression block. Ang makukuha natin depth ng compression block dito ay 194.78. Tapos, yung C naman natin, kailangan natin malaman. Ano yung C? A over beta 1, which is 194.78 over 0.85. So, 229.15 mm. Tapos, check natin yung yield niya. Since compression to, Fs prime ang natin. Check natin yung yield sa compression. So, Fs prime. Fs prime is equals to 600, 1 minus d prime over c. Therefore, 600, 1 minus yung d prime natin na 70. Tapos, c natin na 229.15. May masasolve tayong Fs prime. Fs prime natin ay 416, which is less than 420, which is the Fy. Therefore, since less than ng Fy, yung Fs prime natin, wrong assumption. Wrong assumption. Yan. Kasi nga, di ba, ang kapag Fs is less than Fy, ang ano siya, does not yield. Does not yield. So, dapat pala, ang assumption natin, compression di mag-yield. Para kahit mag less than Fy siya, tama yung assumption mo. So, assume compression did not yield or does not yield. So, ito, i-neglect natin ito. Neglect natin yung mga solution natin dito sa taas. Yan, neglect natin. So, panibago tayo. So, ganun pa rin naman. C1 plus C2 equals to T. T na lang, T. Tapos, lapag natin yung formula, 0.85 Fc prime A B plus AS prime. Tapos, ito, Fs prime na. No? Tapos, ito, ASFY. Therefore, 0.85 Fc prime na 21. Tapos, gawin ko na lang itong C, 0.85 C. Tapos, plus AS prime 242 pi.
As Fs prime natin na 600 1 minus d prime over c, tapos ASFS, ito na pala yun, equals AS natin na 1296, FY natin na 420. So may masasolve tayo na C. Ito, di ba, FC prime, AB. Ay, may kulang pala ako dito. B natin na 400. AB to, ito yung A. A, ito yung B. Para malinaw. Sige, ginawa ko na lang C to. Para buo. Okay. Therefore, ang makukuha kong C ay 229.53. Tapos, check natin if tama na kaya to. Fs prime is equals to 600 1 minus d prime over c equals to 600 1 minus 70 plus c natin na 229.53 equals to 417.02, which is less than na talaga na Fy. No? So, dito pa lang pala, tama na assumption natin na hindi nga mag-yield yung compression natin. Compression, tas na-fill talaga. Tamang right assumption. Yan. So, if tama yung assumption natin, pwede natin check yung ito, depth of the neutral axis measured from the compression phase. Ano ba nakuha natin? 229. Ayun, 229.5. Saktong-sakto. Ayun yung depth of the neutral axis. Tapos, ano pa? 417.02. 417. Ayun, 417. So, design moment capacity naman. So, sa design moment capacity naman, meron tayong design moment capacity, naka-ultimate dapat yun, which is phi, tapos C1, D minus A over 2, plus C2, D minus D prime. Kasi ito yung MU1. Tapos ito naman, MU2. Dapat pala nakagano'n pa ako. Isa pa. Kasi yung phi na to, pati rin dapat dito meron. Pati rin sa C2 dapat meron yung kumbaga parang minisipit ko dito. Okay? So, kapag tension naman, diba kapag tension, ang Fs siya, hindi siya Fs prime. So, Fs siya, so 600 D over C minus 1 equals to 600 D natin na 700 229.53 minus 1. Kukuha ko dito ay 1,229.8 megapascal. Therefore, greater than siya ng 1,000. Tama yung assumption. Tama na sa tension pala ay ito, nilagaw na line. Tama pala na ito ay tension yields pala dito, no? So, ano natin ngayon na mag-yield yung tension natin sa double reinforced. Since ganun nga, so plug in lang natin yung MU natin ulit, which is ano ba? Tingin nyo ulit ang tanong. Design moment capacity to beam. Yan, design moment capacity. Design moment capacity, so yung MU nga, sa tension siya take place, no?
Pero dito naman, ito pa rin yung gagamitin natin, 0. Ito yung gagamitin natin. Since meron tayo doubly reinforced C1, C2 talaga tayo. Okay, so fee natin 0.90. Since ito, ang fee. Kinuha lang natin to para malaman natin yung yung reduction factor niya. So, yan, 0.90. Tapos, 0.85, FC prime na 21. Tapos, yung C, 0.85. Yung A natin, 0.85 by 229.53 by 400. Tapos, D minus A over 2, 700 minus 0.85. D minus A, ito nga ulit yung A, 229.53 over 2. Ito po ay A, ito ay A. Ang A kasi diba ay beta 1C. So, yan. Plus, yung C2. C2 natin is AS. Diyan pa rin. 0.90 lang. Pag-iwalayin ko na lang. 0.90. C2 na AS prime 242 pa. Tapos 417.02 which is yung tama naman 417.02 FS pa. Compression yield siya kaya FS pa naman. FS prime. Tapos D minus D prime. So, masasolve natin ngayon yung MU, design capacity natin. Design capacity ay 935.0657 kilonewton. Ito ngayon yung sagot natin. So, check natin, 935.0657. Ito. Ano na siya guys?